Itong game winner lang ni Jamal yung pag-uusapan natin ngayon mga idol. Kita nyo naman sa oras, may halos 2 seconds na pagkakaiba sa game clock pati shot clock. Walang timeouts ang LA dito, so kung kunwari maubos man ang shot clock ng Nuggets, may about 2 seconds na lang silang natitira. Mahirap. Now, tignan natin itong depensa ni Austin Reaves kay Jamal Murray. Ang tanong ko sa inyo dyan, dapat ba ganyan lang ang depensa ni AR na nakasag? Or dapat dito sa ibabaw na ibabaw pa lang, pinapressure na ni Reaves to para mapilitang umatake si Jamal? Kasi kung kunwari aatake nga si Jamal dyan, edi mas mapapaaga yung tira niya at more time yon para sa Lakers, diba? Pero sige, sinet up nila ang opensa nila at sinasabihan ni Murray itong si KCP na umalis dyan sa kanan. Again, nananatiling nakasag lang po itong si Reaves dito. No pressure whatsoever and okay lang yon. Baka yun naman talaga yung game plan nila. Para lang sa akin, nagkakaroon lang si Jamal ng time to collect himself at maging komportable. As opposed kapag kunwari pinapressure mo na gahol nga siya. Manonotice natin si Taurean Prince dito na tumuturo sa kanan. Probably kasi dito rin prefer ni Jamal na tumira. Yung game winner nga niya noong game 2 ay dyan po nangyari. So nagsasabi siya sa mga kakampi niya kung dapat ba andon siya o manatili sa kanyang tao. Ending sumama pa rin siya sa kaliwa. And heto na nga po yung play. Side pick and roll sa dalawang stars ng Denver. May kita nyo mga idol na may napakalaking space dito sa kanan kung saan pwedeng mag-operate ang dalawang to. Pwedeng si Jokic ang pumunta dyan, pwede rin pong si Jamal. Sa pagdaan nga po ni Murray doon sa pick, medyo nag-stumble si Reaves at may kita nyo si AD na very cautious yung galawan. Kasi dapat nga niya talagang tapatan si Murray pero bawal naman niyang iwanan si Jokic kasi sino ang tatao dyan sa kanya, diba? Wala nga pong help defender sa kanan. Kaya it's up to AR talaga para madepensahan to kasi si AD may inaalalang iba. Now, ito siguro yung nakita ko na pwede sanang gawin ng LA. Si Hachimura ay andyan lang sa paligid. I think pwede siguro na mag-help talaga si Rui dito to the point na iisipin ni Murray na dapat ipasa niya yung bola. Although risky yun mga idol kasi naiiwan nila si KCP na isang decenteng shooter nga. Struggling nga lang siya this series at nag-average ng 31.8% sa 3 lamang. Pero diba, kung ako mas gusto ko na lang na si KCP ang tumira ng game winner kaysa kay Murray na time and time again tinutusta ako. This game nga rin mga idol, 1 out of 6 lang si KCP mula sa 3. Although yung kaisa-isa niyang 3 ay dito sa 4th quarter niya rin ay pasok. Like dito pa nga lang bago makapasok talaga si Jamal pwede nang paisipin ni Rui na lalapit siya para ipasa niya. Kaso risky nga yan mga idol. Siguro kung si Vanderbilt yung nandyan sa pwesto ni Rui, pwede pa siguro. Tignan nyo dito mga idol, last season pa ito. And makikita natin na may nag-drive sa kalaban. Sabay heto si Vanderbilt andyan sa may loob kasi dapat lang din na mag-help siya at si AD ay humaharap na rin dito kay Green para sa posibleng pagtapal niya. Aalalay si Vanderbilt dyan at ang risk nga ay iniiwan yung tao niya na open dito sa labas. Si Kleber pa to na nakashoot din ng game-winning buzzer beater kalaban ng LA last season mula sa 3. Pero ang kagandahan nga kay Vando magaling siya na gap defender. Kahit nasa tingin niya dapat bumantay siya dito sa loob, kaya pa rin niyang mag-recover doon sa tao niya at heto nga agawin yung bola. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Heto pa, ang tao ni Vando dyan ay si Morant. At ganon nga rin na nakalayo siya. Napaisip niya yung may hawak ng bola na si Aldama na dito siya tatapat kay JJJ. At yung distansya ni Vando kay Morant nako-cover niya kasi nga mahaba siya. Kaya niyang punan yung gap ng mabilis. Now going back dito sa game winner nga ni Marino, nagkaroon ng espasyo si Jamal para umatake dyan at open yung kaliwa niya. Okay sana kung umangat na muna si Rui knowing na iniiwan niya yung tao niya pero dapat mag-recover siya doon. As for Vando, syempre, hypothetical lang din yung mga sinabi natin. Kahit andyan siya, hindi naman din sigurado kung magagawa ni Vanderbilt yung naipakita natin kanina kasi galing nga rin siyang injury. Pero paano natin malalaman nga, hindi nga rin to pinalaro ni coach. So kung kayo ba mga idol, may magbabago kaya kung kunwari umangat lang si Rui dyan kahit kaunti lang or kung andito si Vanderbilt sa court? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design itong Kobe vintage shirt. $689 lang yan mga idol at ayan po ang mga nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa ating TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.